Oo, mahal mo. Ipaglalaban mo hanggang huli. Kaya lang mahal ka pa ba? Kasi kung ikaw na lang ang nagmamahal, itigil mo na. Dahil mas masakit pang hawakan ang nararamdaman mo kung ikaw na lang ang nakakakita ng halaga sa pagsasama nyo. Piliin mong magpalaya at maging malaya. Kasi kung hindi para sa'yo, masasaktan ka lang. Dahil minsan talaga, may darating na tao sa buhay natin na pasasayahin tayo. Pero hindi mananatili hanggang dulo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Uy, Ethan, sagot. Handa ka na ba? Oo na. Handa na ako, Piero. Oh, bakit parang napipilitan ka, Ethan? Piero, hindi ako napipilitan. Handa na ako. Tara na, anong gagawin natin? Ethan, kalmahan mo. Ang init ng panahon. Dito na muna tayo sa duyan. Oo nga eh. Ang init, Piero. Tara magkape. Ethan, okay ka lang ba? Ang init na nga tapos magkakape ka pa. Masarap yung Piero. Tara na. Magkape na tayo. Wika ni Ethan. At eto, iniwan ako saglit sa duyan. Nagtungo siya sa loob ng bahay tapos pagbalik niya, may dala na siyang kape. Ethan, kakaiba ka talaga. Piero, alam mo, magkape ka din. Pinagtimpla pa kita. Wika ni Ethan. Kaya naman, naupo na muna kami dito sa may lamesa sa tambayan namin. At sa kasagsagan ng init ng panahon, nagkakape lang talaga kami dito. Pinagpapawisan tuloy ako. Pero si Ethan ang hilig talaga niya sa kape. Mabilis niya nga lang naubos yung kape niya. Ethan, mag-swimming kaya tayo sa ilog? Para kasing namimiss ko na yung ginagawa natin dati doon. Maganda yung naisip mo, Piero. Pero ayoko maglakad. Ang init kasi. Ang arte naman. Konting init lang yan. Tara na. Dali na. Wika ako naman kaya ito. Wala nang nagawa si Ethan. Pero hindi talaga siya pumayag na maglakad kami. Kaya ito. Nakasasakyan kami. At kasama namin si Samuel. At yung aso na si Taka. Pagkarating namin sa ilog, sa ilalim ng tulay, naligo na talaga ako kaagad. Ang sarap magbabad sa tubig. Ang lamig. Tapos, malinaw yung tubig kaya masarap maligo. Si Ethan naman ay eto. Nasa tabi ko lang habang nakatingin sa mga kupas na alaala ng nakaraan. Piero, di ko makakalimutan ng mga ginuhit natin dito. Ang saya ko ng mga sandaling yon, lalo na nang iguhit ko yung 2 bata na may hawak na sa ako. Kasi tayo yan. Oo nga, Ethan. Hanggang ngayon, sariwa pa sa akin ang lahat. Parang ang sarap maging bata ulit. Piero, napakabilis ng paglipas ng panahon, no? Parang kailan lang talaga. Tapos ngayon, biglang ang laki na natin. Ethan, ganun talaga. Hindi natin kayang pigilan ng oras.
Tsaka alam mo, sa napakatagal na panahon na nawala ako, hindi ka nawala sa bawat araw ng buhay ko. Iniisip kita palagi na sana magkita tayo ulit. Tapos ngayon, eto, kasama na tayo. Ako din naman, Piero. Lagi kitang iniisip araw-araw. Kaya nang dumating ka na, alam mo, ang sayo ko ng araw na yun. Nag-inarte lang talaga ako sa simula, pero namiss kita talaga. At eto, matapos sabihin ni Ethan yun, iyakap niya ako habang nakaupo kami dito sa ilog, kasabay ng paglagaslas ng tubig. Sana laging ganito lang. Sana laging masaya lang ang bawat sandali sa taong di ko kayang muling mawalay pa sa buhay ko. Kaya ito, halos sa buong maghapon yan, dito lang kami sa ilog. Dito na nga kami nagtanghalian at bago pa sumapit ang takip silim, umuwi na kami sa bahay. Kasama lang namin ngayon si Taka. Umalis na kasi si Samuel. At eto, habang sumasapit ang gabi, may nakakalimutan kami ni Ethan. Ethan, di tayo nakabili ng bumbilya. Oo nga, Piero. Bukas na lang at gabi na eh. Ayan kasi, Ethan, ang landi-landi kanina kaya nakalimutan ng bumbilya. Gusto mo din naman kasi, Piero, na ilalandi ka. Kasalanan mo din. Weak ka naman eh, Ethan. Kaya ito, natatawa na lang kami pareho habang nagluluto ng hapunan. Napapaisip tuloy ako kung sasabihin ko ba kay Ethan na kaarawan ko na bukas. Siguro, di ko na lang sasabihin. Baka kasi mag-abala pa si Ethan. Pero bahala na kung sasabihin ko o hindi. Basta, magluluto na lang ako ng masarap bukas. Pero teka, yung aso nila Ethan, bigla na lang tumahol. Napasilip tuloy kami ni Ethan kung nasaan si Taka. Ayun pala siya nasa may pintuan tapos nakatingin sa labas. Madilim na ang paligid tapos tahol siya ng tahol. Kaya lumapit kami kaagad. Sumilip kami sa labas pero wala namang tao. Kaya ito, isinara na namin ang pinto at bintana. Tahol kasi ng tahol si Taka na parang may nakikita sa labas. Kaya nang maisara ko na ang pintuan, tumigil na din sa pagtahol si Taka. Sino kayang tinatahulan niya sa labas? Wala namang kaming nakitang tao nung sumilip kami. Piero, bukas talaga kailangan na natin maglagay ng ilaw sa labas. Napakadilim kasi. Oo, Ethan. Yun ang unahin natin bukas. Tara na kumain para makatulog na tayo. Uy, si Piero, excited matulog. Magkayakap ba tayo mamaya, Piero? Bahala na, Ethan. Oo ba? Anong gusto mo? Piero, kahit ano, basta masaya ka. Masaya din ako. At kapag gusto mo, gusto ko din. Ethan, ano nga kasi? Nagagalit ka na naman, Piero. Tara na nga kumain tapos maligo ka bago matulog Para naman masarap matulog. Ethan, ikaw din. Maligo ka bago matulog. Piero, sabihin na tayo maligo. Gusto mo?